Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,341-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Isang malamig na alon ng enerhiya ang Dom Aloy sa pangunahing bulwagan, dahilan para maramdaman ng lahat na parang nanigas ang kanilang mga puso at kaluluwa. Totoo ito lalo na para sa mga lalaking costumer na tahasang nakatitig kina Kelly at Brianna. Mas matindi ang lamig na naramdaman nila kumpara sa iba. Natarante sila at mabilis na inilipat ang kanilang mga tingin mula sa mga batang babae patungo sa binata na nakasuot ng lila na nangunguna sa paglalakad. Matangkad at elegante ang binata na nakasuot ng lila. Gayunpaman, ang lamig na inilalabas niya ay parang kayang magpalamig ng hangin. Agad na natahimik ang lahat sa pangunahing bulwagan ng restoran. Nabawi lang nila ang kanilang katinoan, na para bang nakaligtas sila sa isang nakakatakot na sakuna, nang umalis ang binata na nakasuot ng lila at ang kanyang mga kasama sa restoran. Nakakatakot. Nakakatakot talaga ang binata na nakasuot ng lila. Tama ka. Hindi man lang niya kami tiningnan, pero ang lamig na inilalabas niya ay sapat na para tumigas ang puso ko. Parang tumigil sa pagtibok ang puso ko ng mga sandaling iyon. Ako rin. Hindi lang ang puso ko ang parang nagyelo, pati ang kaluluwa ko ay parang nagyelo. Bukod pa rito, natulala ako. Kakaiba. Parang naging malabo ang lahat. Parang isang karanasan na malapit ng mamatay. Ano kaya ang cultivation base ng binata na nakasuot ng lila? Nakakatakot ang aura pa lang na inilalabas niya. Gaano pa kaya ito kitikot kung umatake siya? Nag-usap-usap ang mga customer sa pangunahing bulwagan ng restoran pagkatapos umalis ni Alvin kasama sina Kelly, Vilma, at Brianna. Karamihan sa kanila ay mukhang kakaligtas lang sa isang sakuna. Samantala, sa kalye sa labas ng restoran, isang dumadagandong na tinig ang sumigaw, "Bata! Swerte ng anak mo na nagustuhan siya ng aking Panginoon at ang kanyang likas na talento. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, dali, utusan mo ang iyong anak na lumuhad at yumuko sa aking Panginoon at kilalanin siya bilang kanyang Panginoon." Ang boses ay napakalakas at nakakuha ng atensyon ng mga tao sa kalye at mga kumakain sa loob ng restoran. May ilang kumakain pang ang nagtakbuhan palabas ng restoran para tingnan kung ano ang nangyayari. Iyan ang binata na nakadamit lila. May nagkagusto sa anak niya. Anak niya ang 12 o 13 taong gulang na batang babae. Ang batang babaeng iyon ay kahawig ng pares ng magagandang babae. Mukhang mga asawa niya ang mga magagandang babaeng iyon. Isa talaga siyang panalo sa buhay. Maging panalo man siya sa buhay o hindi, sa kasalukuyan, siya ay natigil sa isang mahirap na sitwasyon. Parami ng parami ang mga kumakain na nagtakbuhan palabas ng restoran matapos magbayad ng kanilang mga bayarin nang marinig nila ang lumalaking ingay mula sa labas. Paglabas nila ng restoran, nakita nila ang binata na nakasuot ng lila at ang tatlo niyang kasama. Sa sandaling ito, si Vilma na nasa bisig ng kanyang ama ay pamulong sa kanya, "Ama, nakakadiri sila." Malinaw na tinutukoy niya ang grupo ng tatlong lalaking nakatayo sa kanilang harapan. Isang payat na matandang lalaki na may puting kilay at nakasuot ng damit na seda ang nangunguna. Halatang hindi siya isang karaniwang tao. Dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng simpleng damit ang nakatayo sa likuran niya. Ang isa sa kanila ay kasing payat ng kawayan, habang ang isa naman ay malaki at matipuno. Ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang ay humakbang paarap at tinitigan si Alvin gamit ang kanyang malalaking mata sa isang kahangahangang paraan. Halatang sinusubukan niyang takutin si Alvin. Siya rin ang nagsalita kanina. Nagbulungan ang mga kumakaing lumabas ng restoran habang pinapanood ang palabas na ito. Alam nilang lahat na may mangyayari. Anong nangyari? Hindi ako sigurado. Kakalabas ko lang. Tila may gusto ang matandang lalaking nakadamit ng maayos sa anak ng binata na nakasuot ng lila. Tila balak niyang kunin ang dalaga bilang disipulo ngunit tinanggihan ito ng binata na nakasuot ng lila. Narinig ko ang anak na babae ng binata na nakadamit lila na nagsabi kanina na hindi niya kailangan ng master o guro dahil mayroon siyang ama. Labis na madilim ang ekspresyon ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ng matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang. Malamig niyang tiningnan ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang at sinabing, "Lumayas ka."
Balak sana niyang sumugod sa fire worship sect. Sino ang mag-aakala na may hawarang sa kanyang daan pagkalabas niya ng restoran? Hahayaan na sana niya ang bagay na ito kung hinaranggan lang siya ng grupo ng mga lalaki at ipinahayag ang kanilang interes na kunin ang kanyang anak na babae bilang isang disipulo. Ang kanyang anak na babae ay may mataas na likas na talento, natural lamang na humanga ang mga tao sa mga may talento. Gayunpaman, hindi niya mapapatawad ang mga taong ito dahil pinagbantaan nila siya nang sabihin niyang hindi siya interesado na hayaan ang kanyang anak na maging disipulo ng matanda. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng matandang lalaking nakabihis nang maayos nang marinig niya si Alvin na hinihiling sa kanila na umalis. Samantala, ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang ay may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Galit niyang sinabi, "Bata, ikaw. Paano mo ako hinayaan na maligaw? Kung gusto kitang patayin, kasing dali lang iyon ang pagpatay ng manok o pato." Ngumisi si Alvin. Isang ordinaryong cultivator sa 8th form ng Saint Celestial Stage ang may lakas ng loob na sabihin kaya niya akong patayin ng kasing dali ng pagpatay ng manok. Nawala siya sa paningin ng lahat pagkatapos niyang magsalita. Swoosh! Sa isang kisap mata lamang, lumitaw si Alvin sa harap ng matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na parang multo. Itinaas niya ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan ang leeg ng matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang bago pa man nagkaroon ng oras para gumanti ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang. Madali niyang itinaas ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang sa leeg nito kahit na mas malaki ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang sa kanya. Kakaiba ang makakita ng isang mas maliit na lalaki na nagbubuhat ng mas malaking lalaki sa leeg nito. Ikawalong anyo ng Santo Celestial. Sinabi ng binata na nakasuot ng lila na ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang ay isang cultivator sa 8th form ng Saint Celestial Stage. Sa tingin ko mali ang narinig natin. Ang mga cultivator sa 8th form ng Saint Celestial Stage ay napakalakas, at lahat sila ay nirerango sa Supreme Saint Ranking. Gayunpaman, ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang ay katulong lamang ng matanda. Tama ka. Sa tingin ko, malamang na gustong ipakita ng binata na nakasuot ng lila kung gaano siya kalakas sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kanyang kalaban ay nasa ikawalong anyo ng Saint Celestial Stage. Posible yan. Bukod sa mga kasama ni Alvin at sa grupo ng mga lalaki, halos lahat ay hindi naniwala kay Alvin nang sabihin niyang ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang ay nasa ikawalong anyo ng Saint Celestial Stage. Tutal, sila ay kasalukuyang nasa isang maliit ngunit masiglang lungsod. Kadalasan, mahirap para sa kanila na makatagpo ng isang cultivator sa ikatlong anyo ng Saint Celestial Stage, lalo na ang isang tao sa ikawalong anyo ng Saint Celestial Stage. Natural lang, may isang maliit na grupo ng mga tao na nakakaalam na ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang ay tunay na nasa ikawalong anyo ng Saint Celestial Stage. Natulala ang matandang lalaking nakabihis ng maayos at ang isa pang lalaking nasa katanghaliang gulang nang makita nila si Alvin na bigla na lang sumusulpot sa harap ng kanilang kasama, at kasabay nito, ay ang mabilis na paghawak niya sa leeg ng kanilang kasama, at itinaas ito. Inilipat ng matandang lalaki na nakabihis ng maayos ang kanyang mga mata kay Alvin at nagtanong sa malamig at garalgal na boses, "Ikaw? Sino o ano ka?" Boom! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin nang ihagis ni Alvin ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang at bumagsak ito sa lupa. Di nagtagal, nawala ito at lumitaw sa tabi ni Vilma. Pagkatapos, sinalubong niya ang mga mata ng matandang lalaki na nakadamit ng maayos at walang pakialam na sinabi, "Alvin. Ang kahalili ng mga anak ng ulap na ulan mula sa 7 Absolute Sect. Sekta ng 7 Absolute. Ang kahalili ng mga anak ng ulap na ulan." Nanlaki ang mga mata ng matandang lalaking nakabihis ng maayos nang marinig ang mga salita ni Alvin. Nagulat at natakot din ang mga tao sa paligid nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Natural, kasama rito ang mga payat at matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang binatang nakasuot ng lilang damit na ito ang kahalili ng mga Fog Rain progeny mula sa 7 Absolute Sect. Sa mga nakalipas na taon, ang 7 Absolute Sect ay naging usap-usapan sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Hanggang ngayon, bukod sa kahalili ng Fog Rain progeny, lahat ng kahalili ng Absolutes ay nagpakita na ng kanilang mga sarili. Dahil dito, maraming tao ang mausisa tungkol sa kahalili ng Fog Rain progeny mula sa 7 Absolute Sect.
Lahat sila ay mausisa tungkol sa kung anong uri siya ng tao, sa kanyang lakas, at sa kanyang cultivation base. Labag sa inaasahan ng karamihan na ang kahalili ng Fog Rain progeny mula sa Seven Absolute Sect ay biglang lilito sa harap nila. Gulat na gulat pa rin ang lahat nang sa wakas ay nagsalita ang matandang lalaking nakaayos ng maayos sa mahinahong tono. Iniisip ko lang kung kailan nagkaroon ng isa pang eminent celestial ang Upper Province. Lumalabas na ikaw ang kasalukuyang kahalili ng Fog Rain progeny at ang sect leader ng Seven Absolute Sect. 2,342. Base sa mga salita ng matandang lalaking nakabihis ng maayos, halatang natuklasan niya ang cultivation base ni Alvin nang umatake si Alvin kanina. Eminent Celestial. Gayunpaman, halata rin na hindi siya natakot sa kanyang natuklasan. Nanatili siyang kalmado kahit na nalaman niyang isang Eminent Celestial si Alvin. Sa kabaligtaran, nagkagulo ang mga tao sa paligid. Nang marinig ito ng payat na lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa likuran ng matandang lalaking may maayos na pananamit, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ang kahalili ng Fog Rain progeny, ang unang absolute ng Seven Absolute Sect at ang sect leader ng Seven Absolute Sect ay isang Eminent Celestial. Ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na itinapon ni Alvin at bumagsak sa lupa ay nagpumilit na tumayo. Nang makatayo na siya muli, narinig din niya ang mga salita ng matandang lalaki na maayos ang pananamit. Nabigla siya at nakaramdam ng panlalamig sa kanyang gulugod. Hindi nakakapagtaka na hindi ko maikilos ang aking Saint Origin kahit gaano ko pa kalakas na sinubukan ng damhin ako ng kanyang enerhiya kanina. Lumalabas na isa siyang Eminent Celestial. Natural lang na natakot siya nang malaman niyang ang binata na nakasuot ng lila na kanyang pinukaw ay isang Eminent Celestial. Nahiya siya nang maalala ang sinabi niya sa binata na nakasuot ng lila. Nasa 8 anyo pa lamang siya ng Saint Celestial stage. Kasing dali lang ito ng pagkatay ng manok kung gusto siyang patayin ng isang Eminent Celestial. Hindi ko maisip na sinabi niya sa binata na nakasuot ng lila na madali para sa kanya na patayin ang binata. Mabuti na lang at hindi niya ako balak patayin. Kung hindi, patay na sana ako. Nang makabawi ang mga tao, isa sa kanila ang nagtanong, Eminent Celestial. Tama ba ang narinig ko? Di talaga bang sinabi niya ang Eminent Celestial? Hindi ka nagkamali ng narinig. Talagang sinabi ng matanda na ang binata na nakadamit lila ay isang Eminent Celestial. Maraming tao ang nagpatunay na hindi siya nagkamali ng narinig sa mga salita ng matandang nakadamit ng maayos. Bukod pa rito, sinabi ng binata na siya ang kahalili ng Fog Rain progeny, ang unang absolute ng 7 absolute sect at ang pinuno ng sect, tama ba? Tama iyan. Hindi nakakapagtaka na ang bilis niya. Hindi ko nga siya makita noong gumalaw siya kanina. Masyadong mabilis. Natural lang iyon dahil isa siyang Eminent Celestial. Ibig sabihin, hindi nagyayabang ang binata kanina nang sabihin niyang ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay nasa 8 anyo lamang ng Saint Celestial stage. Kailangan pa ba siyang magsinungaling? Lalo na't isa siyang Eminent Celestial, siya ang kahalili ng Fog Rain progeny at ang sect leader ng Seven Absolute Sect. Bakit naman siya magsisinungaling? Sa wakas ay napagtanto ng mga tao na hindi pala nagyayabang si Alvin kanina nang sabihin niyang ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang ay isa lamang cultivator sa 8th form ng Saint Celestial stage. Sa harap ng isang Eminent Celestial, ano ang magagawa ng isang cultivator sa 8th form ng Saint Celestial stage? Narinig ko lang ang tungkol sa Eminent Celestials. Ito ang unang beses na nakakita ako nito. Ako rin. Sino ang mag-aakala na ang kahalili ng Fog Rain progeny, ang unang absolute ng 7 absolute sect, ay isang Eminent Celestial? Isa pa, mukhang bata pa siya. Sa tingin ko ay hindi naman ganoon kagulat-gulat. Tutal, ang iilang babaeng miyembro ng Seven Absolute Sect ay nasa 9th form ng Saint Celestial stage. Bilang kasalukuyang kahalili ng Fog Rain progeny at sect leader ng sect ng Seven Absolute Sect, magiging kakaiba kung hindi siya isang Eminent Celestial. Oo nga. Nakatuon ang tingin ng lahat kay Alvin habang nag-uusap sila. Tila sinusubukan nilang itanim siya sa kanilang isipan. Biglang sumigaw ang isang matandang babae, ha? Siya. Hindi ba't siya si Alvin, ang tagapangalaga ng sekta ng pagsamba sa apoy? Si Alvin, ang tagapangalaga mula sa sekta ng pagsamba sa apoy. Pagkatapos magsalita ng matandang babae, sinimulang suriin ng mga tao ang mukha ni Alvin.
Habang tinitingnan nila siya, lalo nila siyang nakikilala. Unti-unting lumitaw sa kanilang isipan ang mga alaala mula sa nakaraan. Walang duda na siya si Guardian Alvin mula sa Fire Worship Sect. Nakita ko na ang retrato niya dati. Nakita ko rin ang retrato. Gayunpaman, dahil matagal na, hindi ko agad namalayan. Hindi nakakapagtaka na nakilala ko siya. Siya pala si Guardian Alvin mula sa Fire Worship Sect. Sino ang mag-aakala na siya rin ang kahalili ng Fograin Progeny? Ngayon na naisip ko, sinabi niya na ang pangalan niya ay Alvin kanina. Oo nga. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Alvin. Ito. Ilang taon na ang nakalilipas, siya ang Guardian of Fire Worship Sect. Gayunpaman, siya ang naging kahalili ng Fograin Progeny, ang unang absolute ng 7 absolute sect. Kay laking pagbabago. Hindi ka panipaniwala. Hindi ka panipaniwala. Parami ng parami ang nakakaalam na si Guardian Alvin mula sa Fire Worship Sect ay ang kahalili na ngayon ng Fograin Progeny, ang unang absolute ng 7 absolute sect. Hindi ba't mortal na magkaaway ang 7 absolute sect at Fire Worship Sect? Oo. Hindi lang iyon, ang Black Kshetra Sect at Heaven Divination Sect ay mga kaaway din ng 7 absolute sect. Paano naging kahalili ng Fograin Progeny at sect leader ng sect ng 7 absolute sect ang isang tagapangalaga ng Fire Worship Sect? Maraming tao ang nalito rito. Mga hanggal ba kayong lahat? Malamang ay nagkunwari siyang especially iya at nakapasok sa Fire Worship Sect para mangalap ng impormasyon. May katuturan iyan. Pero, hindi ba't nakakagulat ang pag-unlad ni Alvin? May nagtanong, ilang taon na ang nakalilipas, nagawa niyang talunin ang pinakamalakas na tao sa ilalim ng 9th form ng Saint Celestial Stage at naging pinakamalakas na tao sa ilalim ng 9th form ng Saint Celestial Stage. Gayunpaman, isa siyang eminent celestial sa kasalukuyan. Hindi ba't napakalaki ng kanyang pag-unlad? Oo nga. Baka mali ang matandang lalaki. Lumingon ang lahat para tingnan ang matandang lalaking nakaayos ng maayos na nagsabing si Alvin ay isang eminent celestial kanina. Kung ang kahalili ng Fograin Progeny, ang unang absolute ng 7 absolute sect, ay isang taong hindi nila kilala, hindi sila mahihirapang paniwalaan na ang taong iyon ay isang eminent celestial. Gayunpaman, dahil kilala nila si Alvin na kilala sa Upper Province ilang taon na ang nakalilipas, nalito at mahirap silang paniwalaan. Tutal, alam nila kung ano ang lakas niya noong panahong iyon. Noong panahong iyon, ang lakas niya ay pangalawa kay Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect. Paano siya naging isang eminent celestial mula sa pagiging isang taong hindi nakaabot sa 9th form ng Saint Celestial Stage sa loob lamang ng ilang taon? Paano ito naging posible? Bagamat ang pinakamalakas na tao sa karamihan ay nasa ikalawang anyo lamang ng Saint Celestial Stage, alam ng lahat kung gaano kahirap makalusot mula sa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage at maging isang eminent celestial. Hindi pinansin ng matandang lalaking nakabihis ng maayos ang mga nagdududang tingin na ipinupukol sa kanya ng mga tao. Naging mabangis ang kanyang tingin habang nakatingin kay Alvin. Kaya ikaw ang sikat na guardian na si Alvin mula sa Fire Worship Sect na kinikilala bilang isa sa mga nangungunang prodigy sa Dao Martial Saintland kasama si Gabriel. Iniisip ng lahat ng mga taong ito na hindi ka pa nakakarating sa 9th form ng Saint Celestial Stage noong panahong iyon. Mukhang naitago mo ng maayos ang iyong lakas. Gayunpaman, wala kang may tatago sa akin. Malinaw kung masasabi na isa kang eminent celestial. Nainsulto ang matandang lalaking nakabihis ng maayos nang makita niyang nakatingin sa kanya si Alvin nang walang pakialam at wala siyang balak na sumagot sa kanya. Sa tingin mo ba talaga mapipigilan mo ako sa pagkuha ng anak mo bilang disipulo ko dahil lang isa kang eminent celestial? Sa tingin mo ba talaga ang eminent celestials ang pinakamalakas sa mundong ito? Ang matandang lalaking nakabihis ng maayos ay malinaw na may tiwala sa sarili niyang lakas. Nalito ang lahat sa mga sinabi ng matandang lalaking nakasuot ng maayos na damit. Ang mga kilalang celestial ang dapat na pinakamalakas sa mundong ito, hindi ba? Gayunpaman, batay sa kanyang mga salita, tila hindi iyon ang kaso. Maraming tao ang nagulat at nalito, ngunit hindi nila masyadong pinaniwalaan ang mga salita ng matanda. Tumaas lang ang kilay ni Alvin at walang pakialam na sinabi, sa tingin mo ba talaga ay hindi ko masasabing isa kang bodiless celestial? 2,343. Dati,
Noong unang pumasok si Alvin sa restaurant, napukaw na ng matandang lalaking may maayos na pananamit ang kanyang interes. Ito ay dahil pamilyar ang aura ng matandang lalaking may maayos na pananamit. Medyo katulad ito ng aura ni Launores, ang Three Tribulation Bodiless Celestial. Gayunpaman, dahil doon lamang, hindi niya lubos na nakumpirma na ang matandang lalaking may maayos na pananamit ay isang Bodiless Celestial. Naging 100% siyang sigurado nang matuklasan niya ang cultivation base ng mga tagasunod ng matandang lalaking may maayos na pananamit. Ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang ay nasa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage habang ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang ay nasa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage. Dahil ang dalawang ito ay mga tagasunod ng matandang lalaking may maayos na pananamit, ang matandang lalaki ay dapat na nagmula sa isang pambihirang pamilya o kailangan niyang maging mas malakas kaysa sa isang eminent celestial. Bukod doon, nahulaan ng matandang lalaking may maayos na pananamit ang kanyang cultivation sa sandaling inatake niya ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang. Tanging isang eminent celestial o iyong mga mas malakas ang makakagawa niyan. Nanatili ring kalmado ang matandang lalaking may maayos na pananamit nang matuklasan niya ang kanyang cultivation base. Hindi siya kinabahan o natakot. Nangangahulugan ito na ang matandang lalaking may maayos na pananamit ay kahit papaano ay isang Three Tribulation Bodiless Celestial. Kung hindi, paano siya magiging ganito katiwala? Sa wakas, nagawa ng matandang lalaki na malampasan ang kanyang banal na kamalayan at suriin ang cultivation base ni Vilma. Batay sa lahat ng ito, natitiyak niyang ang matandang lalaking may maayos na pananamit ay isang Three Tribulation Bodiless Celestial o mas malakas pa. Sa tingin mo ba talaga ay hindi ko masasabing isa kang Bodiless Celestial? Tanong ni Alvin sa matandang lalaking nakaayos ng maayos. Nang marinig ng matandang lalaking nakabihis ng maayos ang tanong ni Alvin, nagulat siya sa katotohanang alam ni Alvin ang tungkol sa mga Bodiless Celestial. Narinig mo na ba ang tungkol sa mga Bodiless Celestial? Hindi niya hinintay ang sagot ni Alvin habang tumango at bumulong sa sarili, muntik ko nang makalimutan na hindi ka lang isang tagapangalaga ng Fire Worship Sect, kundi ikaw rin ang kahalili ng Fog Rain Progeny, ang First Absolute, at ang sect leader ng Seven Absolute Sect. Bilang pinuno ng isang sinaunang sekta, hindi nakakagulat na alam mo ang tungkol sa mga Bodiless Celestial. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang walang pakialam na nagtanong, kung hindi ako nagkakamali, isa ka sigurong Three Tribulation Bodiless Celestial kahit papaano, di ba? Hindi nagulat ang matandang lalaking nakadamit ng maayos sa mga salita ni Alvin. Kung tutuusin, tanging ang mga nasa Three Tribulation Bodiless Celestials o mas malakas pa ang mas makapangyarihan kaysa sa Eminent Celestials. Sa sandaling ito, ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa likuran ng matandang lalaki ay mayabang na sumagot, "Humph. Ang aking Panginoon ay isang Four Tribulation Bodiless Celestial." Nagulat si Alvin at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Four Tribulation Bodiless Celestial. Kung ilalabas ng isang Four Tribulation Bodiless Celestial ang lahat ng kanyang lakas, makakagawa siya ng buta sa kawalan. Mas malakas sila kumpara sa isang Three Tribulation Bodiless Celestial. Ang matandang lalaking may maayos na pananamit ang pangalawang Bodiless Celestial na nakatagpo ni Alvin. Kung ang matandang lalaki ay isang Four Tribulation Bodiless Celestial, nangangahulugan ito na mas malakas siya kaysa kay Launores, ang Three Tribulation Bodiless Celestial. Nang makita ng payat na lalaking nasa katanghaliang gulang ang pagbabago sa ekspresyon ni Alvin, nagsimula siyang ngumiti. Sa kanyang palagay, ang Eminent Celestial na ito, ang kahalili ng Fog Rain Progeny at ang sect leader ng Seven Absolute Sect, ay tiyak na magmamadaling hayaan ang kanyang anak na maging direktang disipulo ng matandang lalaking may maayos na pananamit ngayong natuklasan niyang ang kanyang Panginoon ay isang Four Tribulation Bodiless Celestial. Gayunpaman, nawala ang kanyang ngiti nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Akala niya ay mali ang narinig niya kay Alvin. Hahayaan ko na lang ang nangyari, pero kung ipipilit mo pa ang bagay na ito, papatayin kita. Walang pakialam na sabi ni Alvin habang sumusulyap sa matanda. Sa katunayan, hindi siya natakot nang malaman niya na ang matandang lalaking may maayos na pananamit ay isang Four Tribulation Bodiless Celestial. Gusto lang niyang bumalik sa Fire Worship Sect sa lalong madaling panahon ng walang anumang pagkaantala. Maliit na bagay lamang ito at madali niyang makakaharap ang isang Four Tribulation Bodiless Celestial, pero mas gugustuhin niyang huwag patayin ang kabilang panig kung hindi kinakailangan.
Tutal, ang matandang lalaking may maayos na pananamit ay tao rin. Ang matandang lalaking may maayos na pananamit ay magiging kapaki-pakinabang kapag sinalakay ng Devil Clans ang Upper Province sa hinaharap. Magiging malaking kawalan sa sangkatauhan kung papatayin niya ang matandang lalaking may maayos na pananamit ngayon. Dahil dito, nagpa siya siyang palayain ang matandang lalaking may maayos na pananamit kung ititigil na ng matanda ang pagpupumilit sa bagay na ito. Walang hiya. Walang hiya. Sabay na sigaw ng dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang at biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon pagkasabi ni Alvin. Hindi nila kailanman naisip na may maglalakas loob na magsalita ng ganito kawalang galang na mga salita matapos malaman na ang kanilang Panginoon ay isang for tribulation bodiless celestial. Isa lamang siyang eminent celestial, ngunit inakala niyang siya ang hari ng mundo. Samantala, ang matandang lalaking nakasuot ng pinong damit ay nanginginig sa galit at namumula ang mukha. Malamig niyang sinabi, Alvin. Mukhang hindi mo alam ang pagkakaiba sa pagitan ng iba't ibang yugto ng isang bodiless celestial kahit na ikaw ang kahalili ng First Absolute, ang Fog Rain Progeny, at ang pinuno ng Seven Absolute Sect. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang lakas ng isang for tribulation bodiless celestial bago ka mamatay. Sa sandaling ito, ang hanggaring pumatay ng matandang lalaking nakasuot ng pinong damit ay biglang tumaas. Patuloy niyang sinabi, ang lakas ng isang two tribulation bodiless celestial ay katumbas ng isang eminent celestial na katulad mo. Ang isang three tribulation bodiless celestial ay mas malakas kaysa sa iyo. Gaano ako kalakas sa tingin mo bilang isang four tribulation bodiless celestial? Kaya ko pang punatin ang kawalan kapag umaatake ako. Bukod dito, malaya akong makakapaglakbay sa pagitan ng Upper at Lower Province. Malamig na kumislap ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ng matandang lalaki na nakabihis ng maayos. Ipapakita mo ba sa akin ang iyong lakas bago ako mamatay? Base sa mga salita ng matandang lalaki, malinaw na determinado ang matandang lalaki na patayin siya. Samantala, natural lang na nalito ang mga manunood nang marinig nila ang pag-uusap ni na Alvin at ng matandang lalaking nakaayos ng maayos. 2 kapigatian walang katawan celestial. 3 kapigatian walang katawan celestial. 4 na kapigatian walang katawan celestial. Ano itong walang katawan na celestial? Bakit may iba't ibang yugto? Sabi niya mas malakas ang isang three tribulation bodiless celestial kaysa sa isang eminent celestial. Narinig ko rin yan. Bukod pa rito, sinabi niya na isa siyang four tribulation bodiless celestial na mas malakas pa kaysa sa three tribulation bodiless celestial. Sinabi rin niya na kaya niyang punatin ang kawalan at malayang maglakbay sa pagitan ng Upper at Lower Province. Kung totoo man, tao nga ba siya? Parang isa siyang tunay na celestial mula sa Devata Realm, di ba? Dahil natukoy na ni Alvin na balak siyang patayin ng matandang lalaking nakabihis ng maayos, agad niyang ginamit ang kanyang assist-type divine ability. Elementary Devouring Tactic. Swoosh! Nagsimulang lumitaw at mabilis na umikot ang mga alimpuyo sa paligid ni Alvin. Sa isang kisap mata lang, nasipsip na niya ang lahat ng Heaven and Earth Spirit Energy sa paligid. Walang kapantay ang Lower Province sa Upper Province pagdating sa Heaven and Earth Spirit Energy. Sa isang kisap mata lang, napataas ko na ang aking Celestial Origin Energy sa limitasyon nito. Sa loob lamang ng halos isang hininga, napataas na ni Alvin ang kanyang Celestial Origin Energy sa limitasyon nito. Kung ilalabas niya ang lahat ng kanyang lakas ngayon, makakagawa siya ng butas sa kawalan na aabutin ng 30 minuto bago magsara. Bilang isang for tribulation bodiless celestial, ang matandang lalaking may maayos na pananamit ang siyang unang nakatuklas sa abnormalidad. Tumingin siya kay Alvin at ngumisi. Aba, ang iyong assist-type divine ability ay talagang pambihira. Gayunpaman, sa tingin mo ba talaga ay mapapalaki ng iyong assist-type divine ability ang iyong lakas kung saan ito maihahambing sa isang for tribulation bodiless celestial? Ang mga nakasuot ng mamahaling damit ay patuloy na nagsabi sa malamig na boses, ngayon, ako, si Hero, isang for tribulation bodiless celestial, ay papatay sa kahalili ng First Absolute, ang Fog Rain Progeny. Makikilala ang pangalan ko sa pagpatay sa iyo. Tutal, ang kahalili ng Fog Rain Progeny ay tila lumilitaw lamang minsan sa bawat 10,000 taon. Ang mga taong patuloy pa ring nabibigatan sa pagkawala ng Heaven and Earth Spirit Energy sa kanilang paligid nang marinig nila ang mga salita ni Hero.
Lahat ng atensyon nila ay napunta sa kanya dahil alam nilang malapit na siyang kumilos. 2344. Ang kahalili ng Fog-Rain Progeny, ang unang absolute ng 7 absolute sect, ay napakabihira kaya isa lamang ang dumarating kada 10,000 taon. Kapag lumitaw na ang kahalili ng Fog-Rain Progeny, saka lamang lilito ang 7 absolute sect. Tutal, lahat ng kahalili ng Fog-Rain Progeny ay mga pinuno rin ng sect ng 7 absolute sect. Ano ang isang sekta kung walang pinuno ng sect? Dahil dito, nang isa-isang lumitaw ang iba pang mga miyembro mula sa 7 absolute sect, alam ng mga tao mula sa Dao Marshall Saint Land na ang kahalili ng Fog-Rain Progeny ay dapat ding lumitaw kahit na hindi pa nila ito nakikita o naririnig. Lahat ay naging mausisa tungkol sa pagkakakilanlan ng bagong kahalili ng mga anak ng ulap na ulan. Sino ang mag-aakala na ngayon ang araw na lilito ang kahalili ng mga anak ng ulap na ulan? Bukod dito, nalaman pa nila na ang kahalili ng mga anak ng ulap na ulan ay si Alvin, ang tagapangalaga ng sekta ng pagsamba sa apoy. Tahimik ang buong lugar na parang isang mausoleum sa sandaling ito. Dahil tahimik, nang magsalita ang isang nakamasid, narinig ng lahat ang kanyang mga salita. Sabi niya isa siyang 4th Tribulation Bodiless Celestial na mas malakas kaysa sa 3rd Tribulation Bodiless Celestial, at ang 3 Tribulation Bodiless Celestial ay tila mas malakas kaysa sa isang Eminent Celestial. Iniisip ko kung nagsisinungaling siya. Pagkatapos magsalita ng nakamasid, biglang tumigil sa paglalakad si Hero na aatake sana kay Alvin at napangisi. Maya-maya pa, narinig ang tunog ng isang bagay na tinutusok. Humabog. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng karamihan, ang nakamasid na kakasabi lang ay bumagsak sa lupa ng mabigat. Ang kanyang mga mata ay nakadilat pa rin na parang hindi niya alam na namatay na siya sa sandaling iyon ng kanyang kamatayan. Isang nakakapangilabot na sugat ang makikita sa kanyang glabela. Patuloy na bumulwak ang sariwang dugo mula sa kanyang sugat. Nakaramdam ng panginginig ang mga tao nang makita nila ito. Napuno ng takot ang kanilang mga mata nang muling tumingin sila kay Hero. Casual lamang ang sinabi ng lalaki nang walang anumang pinsala, ngunit agad siyang namatay. Bukod dito, hindi nila nakita kung kailan o paano pinatay ni Hero ang lalaking iyon. Si Alvin, natural lang, ang tanging malinaw na nakakita kung paano pinatay ni Hero ang lalaking iyon. Oo nga. Iyan ang lakas ng isang 4th Tribulation Bodiless Celestial. Ang atake pa lang na lumabas mula sa kanyang mga mata ay maihahambing na sa lakas ng isang Eminent Celestial. Dahil ang patay na lalaki ang nagsisilbing halimbawa, kahit may mga taong nagdududa sa lakas ni Hero, walang nang ahas na magsalita. Tutal, nang patayin ni Hero ang lalaking iyon, wala silang naramdamang anumang kapangyarihan mula rito. Dahil dito, nanatili silang nagdududa sa lakas nito. Karamihan sa kanila ay nag-usap sa pamamagitan ng voice transmissions nang pag-usapan nila ito sa kanilang mga sarili. Aba, malalaman natin sa lalong madaling panahon kung kasing lakas ba siya ng sinasabi niya. Malapit nang magsimula ang labanan sa pagitan nina Alvin, ang kahalili ng Fog-Rain Progeny, at niya. Labanan. Labanan lang. Saksihan natin kung gaano kalakas si Alvin ngayong isa na siyang Eminent Celestial. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kina Alvin at Hero. Ang isa ay ang dating Guardian of Fire Worship Sect, ang kasalukuyang kahalili ng Fog-Rain Progeny, at ang pinuno ng 7 Absolute Sect. Ang isa naman ay nagsasabing siya ay isang 4th Tribulation Bodiless Celestial na ang lakas ay di umano'y higit pa sa isang Eminent Celestial. Nagyayabang lang ba ang huli? Magiging malinaw ang sagot kapag nagsimula na silang maglaban. Lumingon si Hero upang tingnan si Alvin habang ang kanyang mga damit ay lumipad sa ere. Malamig niyang sinabi, mula ngayon, si Alvin ay hindi naiiral sa makamundong kaharian na ito. Isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan, na naging sanhi ng pagbaluktot at pag-alon ng kawalan. Walang kahihiyang pagyayabang. Ngumisi si Alvin. Samantala, ang celestial origin energy sa kanyang katawan na itinaas ng elementary devouring tactic ay dumaloy sa kanyang 79 na Saint Veins bago sumulpot palabas ng kanyang katawan na parang isang mabangis na dragon. Nagdulot ito ng pagyanig sa lupa at pagbaluktot at pag-alon din ng kawalan.
Kung hindi siya magpipigil, ang kanyang celestial origin energy na sumanib sa kanyang saint origin ay magkakaroon ng mga butas sa kawalan. Malalaman mo mismo kung nagyayabang ako o hindi. Pangiinis na sabi ni Hero. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang mga kamay, ang enerhiyang lumabas sa kanyang katawan ay nagsimulang yumangay na parang naglalakihang alon ng dagat. Mukha siyang walang talo sa sandaling ito na parang isang banal na nilalang. Sumigaw siya, ngayon, ako, si Hero, ang papatay kay Alvin, ang pinuno ng sect ng Seven Absolute Sect. Ginalaw niya ang kanyang kamay at ang enerhiyang umiikot sa kanya ay nagtagpo at bumuo ng isang higanteng sable na naglalabas ng isang nakakatakot na aura. Tila isang natutulog na halimaw na malapit ng magising. Kapag ang cultivation base ng isang tao ay nasa antas ni Hero, lahat ng armas, kasama na ang mga Super Saint Weapons sa 10 Great Saint Weapons ranking, ay magiging walang silbi. Bukod dito, ang mga armas na ito ay maaaring maging isang pasanin. Malamig na kumislap ang mga mata ni Alvin habang nanunuya. Paano ka nang ahas, isang simpleng fourth tribulation bodiless celestial, na magyabang sa harap ko? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano kita natatalo sa 10 atake kahit na isa lamang akong eminent celestial. Pagkatapos niyang magsalita, ang enerhiyang lumabas sa kanyang katawan ay naging milyon-milyong puting sinag ng espada na pumapalibot sa kanya. Sa sandaling ito, para siyang nakatayo sa gitna ng mga espada. Ang mga espadang ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, mahusay na gumagalaw na parang isang dragon. Swoosh! Isang bagzo ng hangin ang humampa sa mga lilang damit na suot ni Alvin. Nakatayo siya habang nakapatong ang mga kamay sa kanyang likod. Tiningnan niya nang may paghamak si Hero na may hawak na higanteng sable. Malinaw na hindi niya sineryoso si Hero. Dati, noong si Alvin ay nasa lower province pa ng Dao Martial Saintland, nalaman niya ang tungkol sa mga bodiless celestial at ang kanilang lakas. Natuklasan niya na ang kanyang kasalukuyang lakas ay maihahambing sa isang 5 o 6 tribulation bodiless celestial nang ilabas niya ang lahat ng kanyang lakas. Kung ganoon nga, bakit siya matatakot sa isang 4th tribulation bodiless celestial lamang? Natural lang na hindi alam ito ni Hero. Kung hindi, hindi siya maglalakas loob na magyabang sa harap ni Alvin. Nabigla siya sa kumpiyansa ni Alvin. Talunin mo ako sa 10 suntok. Nang makabawi siya ng katinoan, muling sumiklab ang kanyang galit. Alvin, gusto ko talagang makita kung paano mo ako matatalo sa 10 suntok. Kakailanganin ko ng wala pang 3 suntok para mapatay ka. Itinaas niya ang higanteng sable sa kanyang kamay at itinutok ito sa langit. Ugong. Isang ugong ang umalangaw-ngaw sa hangin kasabay ng pagpapaputok ng malaking saber ng isang sinag ng saber. 5 metro. 10 metro. 20 metro. Nagsimulang humaba ang sinag ng saber at lumaki hanggang mga 100 metro bago ito tuluyang tumigil. Gayunpaman, ang atensyon ng karamihan ay wala sa mahabang sinag ng sable. Lahat sila ay napanganga sa gulat nang makita nilang pinunit ni Hero ang butas sa kawalan. Butas ba iyan sa kawalan? Totoo. Kaya niya talagang magbukas ng butas sa kawalan. Naku, Diyos ko. Kahit ang isang eminent celestial ay kayang pumutol lamang ng kawalan sa loob o patungo sa isang pseudo-realm. Ang isang cultivator sa 7th form ng Saint Celestial Stage ay maaari ring magbukas ng butas sa kawalan na patungo sa pseudo-realm kung mahahanap niya ang orihinal na lugar kung saan dati nang nagbukas ng butas ang eminent celestial. Gayunpaman, ang punit na ito sa kawalan ay mukhang hindi patungo sa isang huwad na kaharian. 2345. Nang itinuro ni Hero ang higanteng sable sa kalangitan, nagpakawala ito ng sinag ng saber na mahigit 100 metro ang haba, na lumikha ng ingay na kahalintulad ng sa isang paputok. Rerep. Rerep. Rip. Kasabay nito, ang tunog ng isang bagay na pinupunit ay umalangaw-ngaw sa hangin. Maraming itim na luha na parang maliliit na ahas ang sunod-sunod na lumitaw sa kawalan. Lumitaw ito ng kasing bilis ng pagkawala nito. Gayunpaman, dahil marami ang lilito ng sabay-sabay, ito ay mukhang lubhang nakakagulat at nakakatakot. Tutal, kapag ang lakas ng isang tao ay umabot na sa isang tiyak na antas ay saka lamang makakagawa ng mga butas sa kawalan.
Ang mga eminent celestial ay maaaring makapagbukas ng isang butas sa kawalan patungo o sa isang pseudo-realm, ngunit tiyak na hindi nila kaya ang isang gawaing tulad nito. Hindi ito isang bagay na kaya ng mga eminent celestial. Kahit na isa siyang eminent celestial, isa lang ang pasukan niya papunta sa pseudo-realm. Hindi niya kayang magwasak ng napakaraming butas sa kawalan. Nang makita ng mga tao ang maraming luha sa kawalan na dulot ng sinag ng sable mula sa higanteng sable ni Hero, nakaramdam sila ng lamig sa kanilang mga gulugod. Ito ay lubos na lampas sa kanilang katinoan. Kahit isang eminent celestial ay hindi kayang gawin ito. Posible kayang hindi siya nagsinungaling. Isa kaya talaga siyang four tribulation bodiless celestial na mas malakas kaysa sa isang eminent celestial. Hindi ko alam kung ano ang four tribulation bodiless celestial, pero ang mga eminent celestial ay maaaring umakyat sa mas mataas na kaharian at maging isang tunay na celestial, tama ba? Kaya, para maging mas malakas ang isang tao kaysa sa eminent celestial, kailangan nilang maging katulad ng mga nilalang na nasa Devata realm. Kung gayon, ang matandang ito ay isang tunay na celestial. Bukod sa isang tunay na celestial, sino pa ang kayang pumutol ng kawalan ng ganoon kadali? Nagulat ang mga tao nang makita nilang pinupunit ni Hero ang kawalan habang hawak ang higanteng sable. Bagamat wala silang ideya kung bakit may isang taong napakalakas sa mundong ito, hindi na sila nagduda. Sa halip, tiningnan nila ang matanda ng may paggalang. Alvin, maghanda ka. Sigaw ni Hero nang lumaki ang kanyang figure sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat. Sa isang kisap mata lamang, siya ay naging isang higanteng mahigit 100 metro ang taas. Ang kanyang higanteng sable ay sumanib din sa 100 metro ang haba ng sinag ng saber at naging isang sable na mahigit 100 metro ang haba. Ang higanteng si Hero na may hawak na higanteng sable ay mukhang isang Diyos ng saber na bumaba sa mundo ng mga mortal. Siya ay lumitaw na nakakatakot at maringal na parang kaya niyang harangan ang araw at langit. Bigla na lamang siyang sumigaw, walang kapantay na saber. Ang kanyang dumadagandong na boses ay tumago sa tainga ng lahat ng naroroon, na siyang nagpasakit sa kanila. Nasaktan ang eardrums ng mga may mahinang cultivation base. Ang ilan ay dumudugo pa nga mula sa 7 butas at namamatay. Hindi. Anong nangyayari? Gayunpaman, ito ay simula pa lamang na kasing kakilakilabot ng maaaring tila. Bumuhos. 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 Dalawang parang sapot na bitek ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Hero. Patuloy na kumalat at lumaki ang mga bitek, na naging isang walang hanggang kalaliman. Maya-maya, itinutok niya ang higanteng sable sa abot tanaw bago ito tinaga. May ilang mga taong pumailan lang sa ere habang nagsimulang kumalat ang mga bitek sa lupa. Boom! Umalangaw-ngaw ang tunog ng mga pagsabog kasunod ng higanteng sable at lumilitaw ang mga luha sa kawalan bago ito mabilis na naglaho. Pinakawalan ni Hero ang kapangyarihang orihinal na nakapaloob sa higanteng sable. Ang enerhiya mula sa higanteng sable ay bumagsak na parang isang nagngangalit na alon nang lumipad ito palabas ng kanyang kamay. Sa sandaling ito, ang mga pumailan lang sa ere ay agad na sumabog at naging parang ambon ng dugo nang tamaan sila ng enerhiya mula sa higanteng sable ni Hero. Masyado itong mabilis. Wala silang oras para gumanti. Sa isang kisap mata lamang, ang langit ay nagkulay pula. Boom! Damugong. Kasabay nito, ang restaurant sa kalye ay tinamaan din ng enerhiya mula sa higanteng sable ni Hero. Agad itong gumuho at naging isang guho. Maraming tao ang nakitang duguan habang sinusubukang gumapang palabas ng restaurant, ang kanilang mga buhay ay nakasabit sa isang sinulid. Hindi lamang ang restaurant ang lugar na naging durog na bato. Ang paligid ay naging durog na bato rin nang sila ay tinamaan ng enerhiya mula sa higanteng sable ni Hero. Nangyari ang lahat ng ito sa isang kisap mata lamang. Walang sino man ang nakapagbigay ng agarang reaksyon. Sumipol ng malakas sa ere ang higanteng sable habang lumilipad ito patungo kay Alvin ng may kapangyarihan na parang kaya nitong hatiin ang bundok Everest. Sa sandaling ito, si Hero ay nagmukhang isang banal na mandirigma nang siya ay umatake. Ang kanyang higanteng sable ay tinatawag na Peerless Saber. Ngumiti si Alvin ng may pag-aalinlangan habang walang kahirap-hirap niyang pinoprotektahan ang 3 babae sa kanyang tabi mula sa epekto ng Peerless Saber.
Walang pakialam niyang tiningnan ang higanteng saber habang lumilipad ito patungo sa kanya. Sa maliit na kapangyarihang ito lamang, matatawag itong Peerless Saber. Hindi ito karapat-dapat sa pangalan nito. Nang mabilis na papalapit ang Peerless Saber, sa wakas ay nakapagsalita si Alvin, labas. Swoosh! 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 Pagkatapos niyang magsalita, ang milyon-milyong sinag ng espada na nakapalibot kay Alvin ay biglang nagsimulang magtagpo bago ito bumuo ng isang malaking sapot, parang isang pananggalang na kalasag. Kapag gumalaw ang mga sinag ng espada, nag-iiwan din ang mga ito ng maliliit na bitek sa kawalan. Sa sandaling lumitaw ang mga ito, nawawala silang muli. Gayunpaman, ang mga sinag ng espada ay masyadong nakasisilaw kaya hindi napansin ng lahat, kasama na si Hero, ang mga bitek na nawala sa sandaling lumitaw ang mga ito. Kung nakita ito ni Hero, mapagtatanto niya na ang mga sinag ng espada ni Alvin ay hindi mas mahina kaysa sa kanyang walang kapantay na saber. Patuloy na lumipad ang higanteng sable sa ere. Bago ito lumapag sa sapot ng mga sinag ng espada ni Alvin, sumigaw si Hero sa isang dumadagandong na boses, break. Boom! Nang bumagsak ang sable sa sapot ng sinag ng espada, tila hinihiwa nito ang karagatan. Ang sapot ay umikot at umaalon-alon na parang mga alon. Pagkaraan ng ilang sandali, bumuhos, 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 bumuhos. Nang lumapag ang higanteng sable sa sapot ng sinag ng espada, sandali silang nagbanggaan bago sumabog ang dalawa. Isang ulap ng kabute ang lumitaw bilang resulta ng pagsabog. Ang pagsabog ay nagdulot ng maraming bitek sa kawalan. Bumuhos, bumuhos, bumuhos. Ang shockwave mula sa pagsabog na nagmula sa gitna ng ulap ay kumalat sa lahat ng direksyon, tila kayang sirain ang langit at lupa. Pinatag nito ang lupa sa loob ng 1,000 metrong radius. Bukod doon, maraming tao ang namatay, maliban sa mga nasa o mas mataas sa 8th form ng Saint Celestial Stage. Ang dalawang tagasunod ni Hero na nasa ika-8 at ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage ay umatras din ng 1,000 metro ang layo. Masyado silang takot na lumapit. Nang tuluyang humupa ang lahat, nabalot ito ng matinding katahimikan. Ang tanging ingay na maririnig sa sandaling iyon ay ang pag-ihip ng hangin. Sa sandaling ito, sina Alvin at Hero ay nakatayo sa ere. Ang lugar kung saan sila nakatayo kanina ay naging isang higanteng hukay na tila 100 metro ang lalim. 2,346. Lahat ng nasa loob ng 1,000 metrong radius ay natamba. Maging ang lupa ay may isang higanteng hukay na 100 metro ang lalim mula sa pagsabog. Bukod pa riyan, mahigit 70% ng mga taong naroon sa pinangyarihan ay namatay din. Nakakatakot ito. Tao pa rin ba ang isang taong may ganitong uri ng kapangyarihan? Bagamat hindi pa ako nakakakita ng isang eminent celestial dati, nabasa ko na ang tungkol sa kanila sa mga libro. Wala sa mga libro ang nagpapahiwatig na mayroon silang ganitong lakas. Huwag mong sabihin na iniisip mo pa rin silang mga eminent celestial. Hindi lang pinunit ng matandang lalaki na nagsasabing isa siyang for tribulation bodiless celestial ang kawalan, kundi nagawa rin ni Alvin na punitin ang kawalan. Nakita ko rin iyon. Nang ang mga sinag ng espada sa paligid ni Alvin ay gumalaw upang bumuo ng sapot, maraming bitek sa kawalan. Mukhang tabla ang una nilang laban. Parang si Alvin. Mas malakas pa sa isang eminent celestial. Ang iilang taong pinalad na mabuhay ay tumingin kina Alvin at Chenyi nang may takot. Tila nakakita sila ng multo nang tingnan nila si Alvin. Noong una, nagdududa sila kung si Alvin ay isang eminent celestial. Gayunpaman, sa kasalukuyan, lubos silang sigurado na mas malakas siya kaysa sa isang eminent celestial. Ang lakas na ipinakita niya kanina ay higit pa sa mga eminent celestial na iyon at maihahambing sa mga nasa Devata realm. Kaya ito ang kapangyarihan ng kahalili ng Fog Rain Progeny, ang unang absolute ng 7 absolute, at ang pinuno ng sect ng 7 absolute sect. Nabalot ng takot ang puso ng maraming tao. Maging ang dalawang tagasunod ni Hero ay nagulat at natakot. Pareho silang mukhang nakakita ng multo. Paano nangyari yun? Nakaligtas ba talaga siya sa Peerless Saber at tinapos ang laban ng tabla? Paano ito nangyari? Si Alvin ay isa lamang eminent celestial.
Paano niya kaya naligtasan ang Peerless Saber? Bagamat ang atake ng Peerless Saber ay hindi ang pinakamalakas na atake sa arsenal ng kanilang Panginoon, madali pa rin itong mapapatay ang isang 3 Tribulation Bodiless Celestial, lalo na ang isang Eminent Celestial. Posible kayang isa rin siyang 4 Tribulation Bodiless Celestial. Napagpasyahan ito ng dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang nang makita nilang pantay ang tugma nina Alvin at Hero. Maunlad na lungsod ang lugar na ito kung tutuusin. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, natural lamang na mabalitaan ito ng mga tao mula sa malalayong lugar. Maraming tao mula sa buong lungsod ang pumunta upang tumingin. Anong nangyari? Parang may nangyaring hindi maganda rito. Nako! Tingnan mo. Ang lupa sa radius na 1,000 metro ay sira-sira na. Bukod pa rito, ang lupa sa lugar na iyon ay naging isang higanteng hukay. Mukhang may lalim na hindi bababa sa 100 metro. Posible ba para sa dalawang Eminent Celestial na magdulot ng ganitong pagkawasak kapag sila ay naglaban? Tutal, ang mga materyales na ginamit sa pagtatayo ng mga gusali sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land ay napaka-advanced. Mas mahusay ito kaysa sa mga nasa Lower Province. Maaaring ganoon nga, ngunit hindi nito mababago na lahat ng bagay sa loob ng 1,000 metrong radius ay nawasak. Pagkalipas ng ilang sandali, sa wakas ay napansin ng mga bagong dating ang mga taong malapit sa higanteng hukay. Ha! May mga tao roon. Ang mga taong ito ang mga taong nakaligtas, kasama na ang dalawang tagasunod ni Hero. May mga tao rin sa kalangitan. Hindi nagtagal at nakita nila sina Alvin, Kelly, Vilma, Brianna, at Hero na nakalutang sa hangin sa ibabaw ng higanteng hukay. Sa sandaling ito, walang ekspresyon ang mukha ni Alvin habang pinoprotektahan ang tatlong babae. Nakatayo si Hero sa tapat nila, gulat na nakatingin kay Alvin. Matagal bago siya nakabawi ng ulirat. Mayroon bang makapagsasabi sa akin kung ano ang nangyayari? Tara na. Tara na at magtanong-tanong tayo. Lumapit ang mga bagong dating sa mga nakaligtas at tinanong sila tungkol sa nangyari. Kadalasan, ang mga taong ito sa ika-8 at ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage ay labis na arrogant at ayaw makipag-usap sa mga bagong dating. Gayunpaman, matapos nilang masaksihan ang lakas nina Alvin at Hero, napagtanto nila kung gaano sila kawalang kapangyarihan. Para silang mga langgam kumpara sa 2 taong iyon. Kung hindi sila pinalad kanina, malamang ay namatay na rin sila. Dahil dito, matyaga nilang sinimulang isalaysay ang nangyari kanina. Ang binata na nakasuot ng lilang damit ay si Alvin na dating tagapangalaga ng sekta ng pagsamba sa apoy. Tila, siya ang kahalili ng mga anak ng Fog Rain, ang unang absolute ng 7 absolute, at ang pinuno ng sect ng 7 absolute sect. Mas malakas siya kaysa sa isang Eminent Celestial. Ngayon lang. Natulala ang mga bagong dating nang marinig nila ito. Si Alvin, ang dating Guardian of Fire Worship Sect, ang kahalili ng Fog Rain Progeny. Siya rin ang sect leader ng 7 Absolute Sect. Naging mas malakas siya kaysa sa isang Eminent Celestial sa loob lamang ng ilang taon. Pinunit pa niya ang puwang nang umatake siya. Ang mabuksan ang kawalan. Ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ng mga Eminent Celestial. Akala ko ba ang mga Eminent Celestial ang pinakamalakas sa mga mundane realm? Kapag umakyat na sila sa Devata Realm at naging isang True Celestial, magiging napakahirap para sa kanila na bumalik sa Mundane Realm, tama ba? Gayunpaman, malinaw na mas malakas sila kaysa sa mga Eminent Celestial. Paano natin ito ipapaliwanag? Iniisip ko kung paano nila napabuti ang kanilang lakas sa ganitong antas. Sabi nila ang mayanhing damit ay tumutukoy sa kanyang sarili bilang isang 4 Tribulation Bodiless Celestial, tama ba? Nagkagulo ang mga bagong dating nang marinig nila ang nangyari sa pagitan nina Alvin at Hero. Bigla na lang, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit na parang isang scholar ang lumingon sa mga nakaligtas at nagtanong ng may takot sa mukha, Hero. Sinabi mo bang ang matandang iyon ay si Hero? Bukod pa rito, gumamit siya ng isang higanteng sable at nagpakawala ng isang atake na tinatawag na Peerless Saber. Oo. Walang ideya ang mga nakaligtas kung bakit ito tinanong ng nasa katanghaliang gulang na scholar, ngunit sinagot pa rin nila siya. Bagamat hindi nila malinaw na nakita ang pag-atake ni Hero.
Narinig nila itong sumigaw ng walang kapantay na Sable. Nahulog sa malalim na pag-iisip ang nasa katanghaliang gulang na scholar nang biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at pagkamangha. Siya kaya ang taong iyon? Anong sinasabi mo? Kilala mo ba siya? Sino siya? Hoy! Kung kilala mo siya, sabihin mo agad kung sino siya. Natutuwa ka bang hindi mo kami ipaalam sa iba? Sinimulang himukin ng mga tao sa paligid ang scholar na nasa katanghaliang gulang na magsalita ng mapagtanto nilang tila may alam ito. Sa wakas ay nakabawi na ng katinoan ang nasa katanghaliang gulang na scholar sa sandaling ito. Lumunok siya bago sinabi, nakasanayan ko ng pag-aralan ang lahat ng Supreme Saint Rankang sa mga nakalipas na taon, at pamilyar na pamilyar ako sa mga lumang Supreme Saint Rankangs. Bago pa man makapagpatuloy ang nasa katanghaliang gulang na scholar, may pumutol sa kanya. Diretsuhin mo na ang punto. Mauuna na ako. Natural lang na hindi natuwa ang nasa katanghaliang gulang na scholar na naputol ang pagsasalita niya. Nagpatuloy siya sa pagsasalita ng may kunot noo, naaalala ko ang taong nasa pangalawang pwesto sa Supreme Saint Rank ang 5,000 taon na ang nakalilipas ay nagngangalang Hero. Kilala rin siya bilang Sanford. Sandaling tumigil ang nasa katanghaliang gulang na scholar habang maingat niyang pinag-aaralan ang matandang lalaking nakaayos ng maayos. Si Sanford ay isang kilalang mahusay na tagapagtatanim ng saber noong panahong iyon. Pinagsama niya ang kanyang martial arts at divine abilities, na lumikha ng 3 kahangahangang pamamaraan ng saber. Ang mga ito ay tinatawag na Peerless Saber, World Cleansing Saber, at World Annihilation Saber. May sumingit sa sandaling iyon, sinasabi mo ba na si Chen Ruyi o si Sanford na nasa pangalawang pwesto sa Supreme Saint Rank ang 5,000 taon na ang nakalilipas ang matandang lalaking iyon na may maayos na pananamit? 2,347. Nang marinig ng scholar na nasa katanghaliang gulang ang tanong ng karamihan, umiling siya. Sa tingin ko ay nagkataon lang. Isang pagkakataon. Paano nangyaring nagkataon lang? Ang matandang lalaking nakasuot ng maayos na damit ay tinatawag na Hero Chen, at gumagamit din siya ng sable. Bukod pa rito, noong umatake siya kanina, sumigaw siya ng walang kapantay na sable. Oo, paano nagkakaroon ng ganitong pagkakataon sa mundong ito? Sa tingin ko, malamang na ang matandang lalaki ay si Chen Ruyi o Sanford na nasa pangalawang pwesto sa Supreme Saint Rank ang 5,000 taon na ang nakalilipas. Maraming tao ang nagsalita at hindi sumang-ayon ng umiling ang nasa katanghaliang gulang na scholar at sinabing malamang nagkataon lang. Katanggap-tanggap naman kung magkapareho ang pangalan niya at gumamit din siya ng sable. Gayunpaman, para maging pareho rin ang pag-atake. Paano nangyaring napakaraming nagkataon? Ngumiti ng mapait ang nasa katanghaliang gulang na scholar nang marinig niya ang mga taong hindi sumasang-ayon sa kanya. Sa totoo lang, sa palagay ko rin ay malabong nagkataon lang. Gayunpaman, ayon sa mga tala, si Hero o Sanford na nasa pangalawang pwesto sa Supreme Saint Rank ang 5,000 taon na ang nakalilipas ay nabigo sa Celestial Ascension Tribulation 4,000 taon na ang nakalilipas. Bumagsak siya sa Celestial Ascension Tribulation. Nalito ang mga tao nang marinig nila ito. Tutal, akala nilang lahat ang pagkabigo sa Celestial Ascension Tribulation ay nangangahulugang kamatayan. Kung si Sanford ay nabigo sa Celestial Ascension Tribulation 4,000 taon na ang nakalilipas, hindi maaaring siya ang matandang lalaking may magandang pananamit. Maraming tao ang tumingin ng may pag-aalinlangan sa scholar na nasa katanghaliang gulang at nagtanong, sigurado ka bang si Sanford o si Hero mula 5,000 taon na ang nakalilipas ay nabigo sa kanyang Celestial Ascension Tribulation? Pwede mo itong tingnan. Inilabas ng nasa katanghaliang gulang na scholar ang isang lumang libro na naglalaman ng Supreme Saint Rankings mula pa noong unang panahon. Malinaw na nakatala sa aklat na si Sanford ay nabigo sa Celestial Ascension Tribulation 4,000 taon na ang nakalilipas. Nang makita ito, natahimik ang lahat. Sa isang punto, may nagtanong, posible kayang ang Hero Chen na ito ay inapo ni Sanford Chen. Siguro ipinangalan siya sa kanyang ninuno. Posible yan. Kaya siguro kayang gamitin ng matandang lalaki ang Peerless Saber. Maraming tao ang tumango bilang pagsang-ayon. Sa sandaling ito, hindi na makatahimik ang dalawang tagasunod ni Hero at sabay-sabay na napangisi. Agad na naging tensyonado ang kapaligiran.
Maya-maya, sinabi ng matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na may bahid ng galit, ang ating Panginoon nga ay si Sanford na nasa pangalawang pwesto sa Supreme Saint rank ang 5,000 taon na ang nakalilipas. Huwag kang basta manghula kung ikaw ay ignorante. Mapanghamak na tumingin ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang sa karamihan habang sumasagot, sino ang nagsabing ang hindi pagsali sa Celestial Ascension Tribulation ay nangangahulugang kamatayan? Mga ignorante kayong lahat na parang palakang nakatira sa balon. Alam ng mga bagong dating na ang dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay mga tagasunod ng matanda dahil sa mga nakaligtas. Pareho silang nasa ikawalong at ikasyam na anyo ng Saint Celestial Stage ayon sa pagkakabanggit. Dahil dito, hindi sila nang ahas na lumapit sa dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang. Nang marinig nila ang mga salita ng mga lalaking nasa katanghaliang gulang, sila ay nagulat. Lahat ng kanilang puso, ang mga bagong dating at ang mga nakaligtas, ay mabilis na kumabog sa kanilang mga dibdib. Siya talaga si Sanford o si Hero na nasa pangalawang pwesto sa Supreme Saint ranking 5,000 taon na ang nakalilipas. Ang hindi pagtupad sa Celestial Ascension Tribulation ay hindi nangangahulugang kamatayan. Ang pinaka-nagulat sa kanila ay ang mga salita ng payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Sinabi niya na ang pagkabigo sa Celestial Ascension Tribulation ay hindi nangangahulugang kamatayan. Pakiramdam nila ay nabuksan ang pinto sa isang bagong mundo para sa kanila. Tunay silang parang mga pulaka na naninirahan sa isang balon. Nabaling ang atensyon ng lahat sa payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Naglakas loob ang scholar na nasa katanghaliang gulang at nagtanong, Ginoo. Sinabi ba ninyo na ang pagkabigo sa Celestial Ascension Tribulation ay hindi nangangahulugang kamatayan? Bagamat hindi niya narinig nang sabihin ng mga nakaligtas na ang cultivation base ng payat na lalaki ay nasa 9th form ng Saint Celestial Stage, alam niyang bilang tagasunod ng matanda, ang cultivation base ng payat na lalaking nasa katanghaliang gulang ay dapat na mataas. Kaya naman, siya ay napakagalang at mapagkumbaba nang kausapin niya ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Nang marinig ng karamihan ang tanong ng scholar na nasa katanghaliang gulang, makikita ang bahid ng pananabik sa kanilang mga mata nang tumingin sila sa payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Tila nasiyahan ang payat na nasa katanghaliang gulang sa atensyon ng karamihan habang sumasagot, syempre. Kapag napagtanto ng isang makapangyarihang nasa 9th form ng Saint Celestial Stage na malapit na siyang mabaigo sa Tribulation, maaari niyang gamitin ang soul detaching technique para makatakas. Pagkatapos makatakas, ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag kung ano ang isang bodiless celestial sa karamihan. Ikinwento niya sa kanila kung paano hindi maaaring makapasok ang mga bodiless celestial sa katawan ng ibang tao, kung paano nila kailangang harapin ang bodiless celestial tribulation kada 1,000 taon, kung paano mayroong 10 tribulation, at kung paano lamang sila makakaakyat kung matagumpay nilang malalampasan ang lahat ng 9 na tribulation. Nalaman din nila ang tungkol sa lakas ng bawat bodiless celestial sa bawat yugto. Ang karamihan, maging sila man ay mga nakaligtas o mga bagong dating, ay labis na nagulat. Ang paliwanag ng payat na lalaking nasa katanghaliang gulang ay nagbukas ng pinto sa isang bagong mundo para sa kanila. Walang katawan na celestial. Kailangan nilang harapin ang walang katawan na celestial tribulations kada 1,000 taon sa loob ng 10,000 taon. Bukod dito, sa panahong ito, maaari rin silang mapatay. Kung malalampasan nila ang lahat ng 10 tribulation, magkakaroon sila ng pagkakataong umakyat sa Devata realm. Lumalabas na may mga celestial na walang katawan sa mundong ito. Kapag ang mga walang katawan na celestial ay umabot na sa isang tiyak na antas, maihahambing na sila sa isang tunay na celestial mula sa Devata realm. Mas malakas ang isang 3 tribulation bodiless celestial kaysa sa isang eminent celestial na inakala naming pinakamalakas sa mundong ito. Isa talaga akong pulaka na nakatira sa balon. Maraming tao ang bamaantong hininga nang makabawi sila ng katinoan. Tumango ang nasa katanghaliang gulang na scholar habang bumubulong sa sarili, naiintindihan ko. Ganito pala talaga. Kung pagbabatayan ang tagal, 4,000 taon na ang nakalipas simula nang bumagsak si Sanford sa kanyang Celestial Ascension Tribulation. Ibig sabihin, nalagpasan na niya ang 4 na tribulation at isa siyang 4 tribulation bodiless celestial.
Ikaapat na kabigatian, walang katawan, celestial. Sa wakas ay naunawaan ng mga nakaligtas ang ibig sabihin ni Hero nang sabihin niyang siya ay isang for tribulation bodiless celestial. Oo nga. Tulad nga ng sinabi niya. Ang isang for tribulation bodiless celestial ay mas malakas kaysa sa isang eminent celestial. Si Alvin, ang dating tagapag-alaga ng Fire Worship Sect, ang kahalili ng Fog Rain Progeny, at ang sect leader ng Seven Absolute Sect, ay pantay na kapantay ni Lord Hero. Ibig sabihin ba nito ay kasing lakas siya ng isang for tribulation bodiless celestial? May sumigaw sa sandaling ito. May nag-aalinlangang nagsalita, ay imposible. Hindi ba't sinabi ni Lord Hero na si Alvin ay isa lamang eminent celestial? Bilang isang for tribulation bodiless celestial, hindi siya maaaring magkamali. Isa sa mga tagasunod ni Hero, ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang, ay nagsabi, tanging ang mga nasa for tribulation bodiless celestial o mas malakas pa ang makakapagwasak sa kawalan. Imposible para sa three tribulation bodiless celestials na magawa ang ganoong gawa maliban na lang kung mayroon siyang celestial supreme treasures o divine abilities mula sa Devata realm na makakatulong sa kanya na mapataas ang kanyang lakas sa antas ng isang for tribulation bodiless celestial. Sandali siyang tumigil upang tingnan si Alvin bago niya ipinagpatuloy ang pagsasabing, hindi ako sigurado kung si Alvin ay isang for tribulation bodiless celestial, ngunit walang duda na ang lakas na ipinakita niya kanina ay maihahambing sa isang for tribulation bodiless celestial. Automatikong nalipat ang mga mata ng lahat sa lilang figure na palutang-lutang sa higanteng hukay sa di kalayuan. Ang lakas ni Alvin ay maihahambing sa isang for tribulation bodiless celestial. Sa sandaling ito, si Hero na matagal na nawawala sa kanyang mga iniisip ay sa wakas ay nakabawi na sa kanyang katinoan. Napuno ng kasakiman ang kanyang mga mata na parang may hinahanap siya nang tumingin siya kay Alvin. Alvin. 2348. Kung hindi ako nagkakamali, ang iyong assist type divine ability ay dapat na nagmula sa isang Devata realm, tama ba? Si Hero, ang for tribulation bodiless celestial, ay nakatitig kay Alvin nang may kasakiman sa kanyang mga mata nang magsalita ito. Tila humihingi siya ng kumpirmasyon, ngunit ang totoo ay lubos siyang sigurado rito. Pinalawak niya ang kanyang divine consciousness kanina upang siyasatin ang paligid, at natuklasan niya na ang heaven and earth spirit energy sa radius na humigit kumulang 10,000 metro ay halos tuluyang nawala. Hindi mahirap para sa kanya na malaman na nasipsip ni Alvin ang lahat ng heaven and earth spirit energy at itinaas ang kanyang lakas sa abnormal na antas na ito. Dahil nasipsip ni Alvin ang napakaraming heaven and earth spirit energy, madaling malaman na maaari nitong ipataas ang kanyang lakas na nasa yugto ng isang eminent celestial patungo sa isang for tribulation bodiless celestial. Ang assist type divine ability ni Alvin ay tiyak na hindi isang karaniwang divine ability. Hindi ito maaaring nagmula sa isang makamundong kaharian. Umusbong ang kasakiman sa puso ni Hero nang maisip niya ang pagsipsip ni Alvin ng lahat ng heaven and earth spirit energy sa radius na humigit kumulang 10,000 metro. Kahit sa Devata realms, may tuturing pa rin itong isang mataas na antas na divine ability. Gustong-gusto niyang makuha ang divine ability na ito. Oh! Napansin mo? Walang pakialam na sabi ni Alvin habang sumusulyap kay Hero. Ngumisi si Hero at buong kumpiyansang sinabi, bilang isang for tribulation bodiless celestial, ang aking divine consciousness ay, natural, malakas. Hindi mahirap para sa akin na matuklasan ang mga bagay na ito. Malinaw kong naramdaman na isa ka lamang eminent celestial kanina. Gayunpaman, pagkatapos mong gamitin ang iyong assist type divine ability, ang iyong lakas ay maihahambing sa isang for tribulation bodiless celestial. Walang maniniwala kung sasabihin mong ang iyong assist type divine ability ay hindi mula sa isang Devata realm. Hindi na hinaan ni Hero ang kanyang boses, kaya naman, maraming tao sa paligid na nakatayo 1,000 metro ang layo ang malinaw na nakarinig ng kanyang mga salita. Laki ang kanilang mga mata sa gulat nang marinig ang kanyang mga salita. Banal na kakayahan mula sa isang Devata realm. Maging ang dalawang tagasunod ni Hero ay natigilan. Bagamat sinabi ng kanilang Panginoon na si Alvin ay isang eminent celestial noong una, inakala nilang nagkakamali ang kanilang Panginoon o gumamit si Alvin ng ilang pamamaraan para itago ang kanyang cultivation base.
Matapos makita ang lakas ni Alvin, hindi nila inaasahan na si Alvin ay tunay na isang eminent celestial, at gumamit siya ng isang divine ability mula sa isang Devata realm para mapataas ang kanyang lakas. Kay kamanghamanghang divine ability. Nagawa nitong mapataas ang lakas ng isang eminent celestial sa antas ng isang four tribulation bodiless celestial. Parehong napanganga sa pagkamangha ang payat at matipunong mga lalaking nasa katanghaliang gulang. Kasabay nito, ang mga taong nakatayo sa paligid ay nagsimulang mag-usap tungkol dito. Batay sa mga salita ni Lord Hero, napagtagumpayan ni Alvin ang isang assist-type divine ability mula sa isang Devata realm. Akala ko rin ay isang bodiless celestial si Alvin. Lumalabas na isa lamang siyang eminent celestial. Kaya lang malakas ang kanyang kakayahan dahil sa kanyang assist-type divine ability mula sa isang Devata realm. Isang assist-type divine ability mula sa isang Devata realm. May chismis na ang movement divine ability ni Jackson, ang sect leader ng Fire Worship sect, ay mula rin sa isang Devata realm. Dati ay nasa Fire Worship sect si Alvin. Maaari kayang nakahanap ng paraan ang Fire Worship sect para kakuha ng divine abilities mula sa Devata realms. Sa tingin ko posible. Marami sa kanila ang nakaisip na napagtagumpayan ni Alvin ang banal na kakayahang ito mula sa Fire Worship sect. Tutal, si Jackson, ang pinuno ng sect ng Fire Worship sect, ay sikat sa pagkadalubhasa sa nangungunang kilusan na divine ability sa Upper Province. Inakala nilang ang Fire Worship sect ay may mga banal na kakayahan mula sa Devata realms. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, ngumiti si Alvin at kinumpirma ang mga sinabi ni Hero. Talagang matalino ka. Napanganga ang lahat nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Kaya totoo nga. Talagang pinagkadalubhasaan ni Alvin ang isang assist-type divine ability mula sa isang Devata realm. Maraming tao ang tumingin kay Alvin nang may pag-iimbot sa sandaling ito. Tiningnan nila siya na parang isa siyang biktima. Gayunpaman, tila nakalimutan nila ang isang mahalagang katotohanan. Si Alvin ay isang biktima na hindi nila kayang manghuli. Tila totoo ang kasabihang, ang kasakiman ay nagdudulot ng pagkawala ng katalinuhan. Nagningning ang mga mata ni Hero na kasing liwanag ng mga bituin nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Kaya tama ako. Naging mapagmataas ang kanyang tingin habang sinasabi niya, Alvin. Walang duda na kasing lakas mo ako pagkatapos mong gamitin ang iyong divine ability. Gayunpaman, hindi ko pa nailalabas ang lahat ng aking lakas. Ang atake kanina, ang Peerless Saber, ang pinakamahina sa aking tatlong saber martial techniques. Mayroon pa rin akong World Cleansing Saber attacks at World Annihilation Saber. Kung aatake ako gamit ang World Cleansing Saber, malubhang masasaktan ka kahit na maaaring hindi ka mamatay. Gayunpaman, kung gagamitin ko ang World Annihilation Saber, tiyak na mamamatay ka. Malaki ang kanyang tiwala. Inakala niyang ito na ang limitasyon ng lakas ni Alvin. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Hero, tamad siyang nagtanong, kung gayon. Kung handa kang manampa sa panunumpa ng parusang kidlat na pagkatapos mong lubos na mapag-aralan ang assist-type divine ability na ito mula sa Devata realm, ibabahagi mo sa akin ang lahat ng iyong kaalaman. Ako, isang four tribulation bodiless celestial, ay manunumpa sa panunumpa ng parusang kidlat na iligtas ang iyong buhay. Prangkang sabi ni Hero, na ipinapakita ang kanyang intensyon. Simple lang ang kanyang motibo. Gusto niyang maging dalubhasa sa divine ability ni Alvin mula sa isang Devata realm. Naisip ni Hero nang may pinanibik, kahit hindi ko lubusang napaghusay ang divine ability na ito, at napaghusay ito sa antas ni Alvin, hindi ako matatakot kahit na kailangan kong harapin ang isang 5 tribulation bodiless celestial. Natural lang na lubos siyang nagtitiwala na susuko si Alvin sa kanyang banta at susumpa ng panunumpa ng parusang kidlat. Sa sandaling ito, lahat ng tao sa loob ng 1,000 metro ay matamang nakatitig kay Alvin. Katulad ni Hero, inakala nilang hanggang dito na lang ang lakas ni Alvin. Dahil ipinahayag ni Hero na hindi ito ang limitasyon ng kanyang lakas, nagtataka sila kung papayag ba siya sa kahilingan ni Hero. Bigla na lang tumawa ng malakas si Alvin na parang ngayon lang niya narinig ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Nagdilim ang ekspresyon ni Hero, at aatake na sana siya nang tumigil sa pagtawa si Alvin.
Ngumisi siya habang sinasabi, anong World Ending Saber o World Annihilation Saber? Hindi ba't pareho sila ng teknik sa pag-aani ng ani na ginamit mo kanina? Huwag mong sabihin na sa tingin mo ay nailabas ko na ang lahat ng lakas ko kanina. Tiningnan niya si Hiro nang may pangungutya. Anong ibig mong sabihin? Nakaramdam si Hiro ng masamang kutob nang makita niya kung gaano kalakas ang tiwala ni Alvin. Anong ibig kong sabihin? Nakangising tanong ni Alvin. Itinaas niya ang kanyang kamay habang ang puting liwanag ay sumilay sa kanyang palad bago nag-iba sa isang 3 talampakang haba ng espada na naglalabas ng nakakatakot na aura. Nanlamig ang kanyang mga mata habang sumisigaw, sining sa paghawak ng espada. Agad na sumugod ang 3 talampakang haba ng espada patungo kay Hiro. Swoosh! Rrrep! Umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng pagsipol ng espada kasabay ng pagpunit ng kawalan. Maraming nakakatakot na bitek na mas mahaba kaysa sa mga nauna ang nagsimulang lumitaw. Bukod dito, tila ang mga bitek na ito ay hindi kasing bilis magsara ng mga nauna. 2,349. Dati, hindi man lang gumamit si Alvin ng anumang martial techniques o divine abilities nang gamitin ni Hiro ang kanyang Peerless Saber. Dahil dito, natawa siya nang marinig ang banta ni Hiro. Para sa kanya, biro lang ang banta ni Hiro. Ganun ba ka-innocent si Hiro para isipin na hanggang dito na lang ang kanyang lakas? Kung alam lang sana ni Hiro na ang lakas ni Alvin ay 10,000 beses, kung hindi man 100,000 beses, na mas malakas kaysa sa kanya. Ayaw nang mag-aksaya ng oras ni Alvin kay Hiro. Sining sa paghawak ng espada. Ginamit niya ang 3 yugto ng Sovereign Heart Sword ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sword Warding Heart. Swoosh! Susmariosep! Isang espadang 3 talampakan ang haba na nabuo mula sa Celestial Saint Energy at Saint Origin ang lumipad sa kalangitan na parang bulalakaw. Ito ay lubhang kapansin-pansin. Rrrep! Habang lumilipad ito sa kalangitan, ang kawalan ay pumipilipit at umugong sa likuran nito bago nagsimulang lumitaw ang mga bitek na katulad ng malalaking itim na sawa sa kawalan. Dahil mas malaki at mas mahaba ang mga bitek kumpara sa mga nauna, inabot ng 15 minuto bago ito nagsara. Nabigla si Hiro nang makita niyang madaling napunit ni Alvin ang kawalan. Imposible. Baka sa boses niya ang kanyang pagkataranta. Tila alam niyang malapit na siyang makaranas ng isang sakuna. Ito ay dahil nakita niya ang mga bitek na pinunit ng atake ni Alvin sa kawalan. Base sa mga bitek, alam niyang wala siyang laban kay Alvin. Naisip niya sa sarili sa takot, natatakot ako na ang ataking ito ay maihahambing sa buong lakas ng isang 5 Tribulation Bodiless Celestial. Sa sandaling ito, lubos na natanto ni Hiro ang espadang lumilipad patungo sa kanya. Mabilis siyang nakabawi mula sa kanyang pagkabigla at kumalma. Mabilis din siyang sumalakay. Sable na naglilinis ng mundo. Sa sandaling umatake siya ay naging kasing liwanag at nakasisilaw ng araw. Isang mabangis at mapanirang enerhiya ang dumaloy mula sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Para bang ang galit ng isang Diyos ng Saber ay bumagsak sa mundo, na sumere sa lahat ng bagay. Mula sa itaas, makikita ang isang shockwave na umikot palabas mula sa katawan ni Hiro. Nakakakilabot na sinag ng Saber ang sumilay mula rito. Tila nililinis nito ang mundo habang ito ay umaalis. Nag-iwan ito ng mga sinag ng Saber sa likuran nito na pumupunit ng mga buta sa kawalan. Nako, hindi. Nang makita ito ng 2 tagasunod ni Hiro, natakot sila ng husto. Dali-dali silang kumilos at lumipad sa abot ng kanilang makakaya. Alam nilang makakaranas sila ng kapahamakan kung magpapatuloy sila sa pananatili. Hindi tumigil si Hiro at nagpatuloy sa paggamit ng pinakamalakas niyang atake. World Annihilation Saber. Nakakatakot ang tunog ng World Annihilation Saber. Ugong. Tumaas ang lakas ni Hiro. Isang alon ng enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan bago ito nag-iba at naging milyon-milyong sinag ng sable na nagtagpo at bumuo ng isang higanteng sable na tila ba kayang hawakan ang langit at lupa. Bukod dito, tila ba ang tuktok ng sable ay kayang hawakan ang langit, at ang ilalim ng sable ay kayang hawakan ang lupa. Rrrep! 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 Patuloy na nag-iwan ng mga bitek ang higanteng sable.
Bagamat mas malaki ang mga bitek sa kawalan kumpara sa nauna, wala pa rin ito kumpara sa mga bitek na nilikha ni Alvin gamit ang kanyang sword technique. Nang tumama ang shockwave mula sa World Cleansing Saber sa tatlong talampakang haba ng espada ni Alvin, ang higanting saber ni Hero ay tumama pababa. Tila kayang tagusan ng higanting sable ang langit habang tinatamaan nito si Alvin. Rip! Nang harapin ang World Cleansing Saber, mabilis na ginamit ni Alvin ang kanyang depensibong divine ability. Black Turtle's Barrier. Lumitaw ang anino ng isang higanting pagong at binalot si Alvin, pinuprotektahan siya at ang tatlong babae. Nagawa niyang harangan ang Peerless Saber ni Hero kanina nang hindi gumagamit ng anumang mga pamamaraan. Natural, madali para sa kanya na harangan ang World Cleansing Saber na ito gamit ang kanyang depensibong divine ability, ang Black Turtle's Barrier. Ang shockwave mula sa World Cleansing Saber ay hindi gaanong mas malakas kaysa sa Peerless Saber. Pagkatapos, lumingon si Alvin upang tingnan ang World Annihilation Saber na tumatama sa kanya. Ngumisi siya nang may nabuong ideya sa kanyang isipan. Ito ba ang World Annihilation Saber? Wala itong dapat ipagmalaki. Kinontrol niya ang tatlong talampakang haba ng espada gamit ang sword-wielding art at binago ang direksyon nito. Agad na lumipad ang tatlong talampakang haba ng espada patungo sa higanting saber na nabuo mula sa World Annihilation Saber. Swoosh! Patuloy na nagiiwan ng mga bitek ang tatlong talampakang espada. Dahil dito, ang pagpunit ng butas sa kawalan ay parang pagpunit ng isang piraso ng papel. Isang nakakatakot at mapanirang aura ang lumabas mula sa tatlong talampakang espada habang patuloy ito sa paghakbang patungo sa World Annihilation Saber. Nang muntik nang bumangga ang tatlong talampakang espadang kontrolado ni Alvin gamit ang sword-wielding art sa World Annihilation Saber ni Hero, ang mahinang shockwave mula sa World Cleansing Saber ay tumama sa Black Turtle's Barrier na nagpoprotekta kay Alvin at sa tatlong babae. Bumuhos. Ang harang ng itim na pagong ay marahas na nayanig habang ang tunog ng mga pagsabog ay umalingaw-ngaw sa hangin. Gayunpaman, sa huli, ang World Cleansing Saber ay nabigo pa ring makalusot sa proteksyon ng harang ng itim na pagong. Nang maglaho ang World Cleansing Saber, hindi man lang ito nakapag-iwan ng kahit isang yupi sa harang. Natural lang dahil lang sa nagawang palayasin ni Alvin ang World Cleansing Saber, hindi ibig sabihin na ang mga shockwave ng World Cleansing Saber na kumalat sa ibang mga lugar ay naalis din. Patuloy itong tumangay at nilipol ang lahat ng mga taong nakatayo 1,000 metro ang layo. Lahat sila ay napatay bago pa man sila makariyak. Kahit na matapos mapatay ang mga taong iyon, patuloy pa ring kumalat ang shockwave na parang lilipulin nito ang lahat ng nabubuhay na bagay na nasa daan nito. Swoosh! Kasabay nito, ang tatlong talampakang haba ng espada na kontrolado ni Alvin gamit ang sword-wielding art ay tila puspos ng banal na kapangyarihan habang bumangga ito sa World Annihilation Saber na tila sapat ang lakas upang wasakin ang langit at lupa. Nang maglaban ang dalawa, nagkaroon ng sandali ng hindi pagkakasundo bago tuluyang winasak ng tatlong talampakang haba ng espada ang World Annihilation Saber. Ang mapangwasak na higanting saber na iyon ay tila napakahina sa harap ng tatlong talampakang haba ng espada ni Alvin. Nawasak ito sa isang kisap mata lamang. Bagamat handa na ang mentalidad ni Chen Ruyi, hindi niya maiwasang madismaya nang makita niyang ang dalawa niyang pinakamalakas na saber martial techniques ay hindi gaanong nakakagawa ng pinsala. Hindi ito kasing level. Pakiramdam niya ay labis siyang ayaw. Mas lalo niyang napagtanto kung gaano ka-espesyal ang assist-type divine ability na iyon. Sino si Alvin para karapat-dapat sa ganitong kahangahangang assist-type divine ability? Napagtanto rin ni Hero na noong ginamit ni Alvin ang kanyang Peerless Saber kanina, panloob na puwersa lamang ang ginamit ni Alvin. Nang gamitin ni Alvin ang kanyang martial technique o divine ability, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang 5 Tribulation Bodiless Celestial. Nadurog ang kanyang puso nang makita niya ang mga bitek sa kawalan na inabot ng 15 minuto bago tuluyang nagsara. Hindi niya maiisip na hindi ito ang lawak ng lakas ni Alvin. Tutal, hindi ginamit ni Alvin ang Body Sword Fusion na nilikha niya matapos niyang mamaster ang ika-4 na yugto ng Sovereign Heart Sword, ang Sword Heart Illumination. Swoosh! Susmariosep! Matapos wasakin ng tatlong talampakang espada ang World Annihilation Saber, nagpatuloy ito sa pagtakbo patungo kay Hero.
Nang makita niya ito, ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa na parang handa na siyang harapin ang kamatayan. Nag-aalala ang mga payat at matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaligtas sa World Cleansing Saber. Tila ba sumuko na ang kanilang Panginoon sa kamatayan? Panginoon ko. 2,350. Swoosh! Parang bulalakaw na nahuhulog mula sa langit, ang 3 talampakang haba ng espada ay patuloy na nagsara ng distansya sa pagitan nito at ni Hero. 100 metro. 50 metro. 20 metro. Nang ang 3 talampakang haba ng espada ay malapit na lamang kay Hero, bigla itong huminto sa paraang hindi kayang inersyahin. Lumilipad ito sa ere habang naglalabas ng nakakakilabot at nakakatakot na chi. Nang maramdaman ni Hero ang malamig na chi na umiihip sa kanyang mukha, iminulat niya ang kanyang mga mata na may pagkalito. Nakita niya ang 3 talampakang haba ng espada na nakalaylay malapit sa kanya, hindi gumagalaw. Papatayin sana siya nito kung mas malapit pa ito. Hindi niya ako papatayin. Isang pagagos ng kagalakan ang sumibol sa kanyang puso matapos ang kanyang malapit na pakikipagtagpo sa kamatayan, agad siyang lumingon upang tingnan si Alvin ng may pagkagulat. Natural, sa gitna ng kagalakan, nananatili pa rin ang takot sa kanyang puso. Takot na takot siya sa lakas ni Alvin kaya't binaliwala niya ang kanyang intensyon na kalabanin si Alvin. Para sa kanya, si Alvin ay hindi isang eminent celestial kundi isang 5 tribulation bodiless celestial. Sa katunayan, kahit ang isang ordinaryong 5 tribulation bodiless celestial ay maaaring hindi kayang tapatan ni Alvin. Tumingin siya kay Alvin at seryosong nagtanong, bakit ka huminto? Dahil bibigyan kita ng pagpipilian. Walang pakialam na sagot ni Alvin, kung susumpa ka ngayon sa panunumpa ng parusang kidlat at kikilalanan ako bilang iyong Panginoon, hindi kita pipilitin. Gayunpaman, hindi kita pipilitin. Kung tatanggi ka, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Pagkatapos, umakyat siya sa langit. Nang marinig ni Hero ang mga salita ni Alvin, naninangkit ang kanyang mga mata habang dumadaloy ang galit sa kanyang katawan. Walang pag-aalinlangan niyang sinabi, imposible. Mas gugustuhin pang mamatay ng isang Ginoo kaysa magdusa ng kahihiyan. Paano ako, si Hero, isang 4 tribulation bodiless celestial, ay magpapasakop sa iyo, isang eminent celestial? Mayroon siyang pagmamalaki bilang isang 4 tribulation bodiless celestial. Bagamat ayaw niyang mamatay, hindi niya isusuko ang kanyang sarili sa kahihiyan. Malamig na tumawa si Alvin habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kanyang hanggaring pumatay. Talagang matigas ang ulo mo. Sige, bibilisan ko ito. Kung isasaalang-alang ang iyong mga prinsipyo, gagamitin ko ang aking pinakamalakas na atake para bigyan ka ng mabilis na kamatayan. Sa isang banda, iginalang niya si Hero sa paninindigan sa kanyang prinsipyo. Pinakamalakas na atake. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Hero. Ibig sabihin ba nito ay hindi man lang niya ginamit ang pinakamalakas niyang atake para paalisan ang World Annihilation Saber ko? Paano iyon naging posible? Ang ataking iyon ay maihahambing sa lakas ng isang 5 tribulation bodiless celestial. Sa katunayan, hindi lahat ng 5 tribulation bodiless celestial ay makakagawa ng ganito kadelikadong atake. Nasa gulat pa rin si Hero nang umangat si Alvin sa kalangitan. Sa sandaling ito, nagsimulang maglabas ng liwanag ang katawan ni Alvin na kasing liwanag ng araw. Hindi nagtagal at milyon-milyong sinag ng espada ang lumabas mula sa kanyang katawan at ang kanyang katawan ay nagsimulang maglaho at sumanib sa mga sinag ng espada. Milyon-milyong sinag ng espada ang nagtagpo bago bumuo ng isang simpleng puting espada na 3 talampakan ang haba. Sumisirit. Ang 3 talampakang haba ng puting espada ay pumutok sa katamtamang bilis sa sandaling ito. Lalo na si Hero, kahit ang dalawa niyang tagasunod ay nakita ang 3 talampakang haba ng espada habang tumatalsik ito. Rrrep! Pinunit ng 3 talampakang haba ng talam ang butas ng ito ay pumutok. Agad na nanlaki ang mga mata ni Hero at ng dalawa niyang tagasunod nang makita nila ang bitek sa kawalan. Kung ikukumpara sa mga bitek kanina, doble ang haba nito. Naisip ni Hero sa sarili na may gulat, natatakot akong aabutin ng kahit 30 minuto bago magsara ang siwang na ito.
Mukhang tanging ang mga Six Tribulation Bodiless Celestials o iyong mas malalakas ang kayang magbukas ng siwang na tulad nito. Ito ba ang pinakamalakas niyang atake? Isang atake na maihahambing sa lakas ng isang Six Tribulation Bodiless Celestial. Hindi maiwasan ni Hero ang pagkamangha. Si Alvin ay isa lamang Eminent Celestial. Gayunpaman, nang gamitin niya ang kanyang Assist-type Divine Ability at gamitin ang kanyang mga sword technique, ang kanyang atake ay maihahambing sa isang Six Tribulation Bodiless Celestial. Galing din ba sa Devata Realm ang sword technique niya? Maya-maya, iwinaksi niya ang kaisipang iyon. Hindi maaari. Siya ang kahalili ng Fog Rain Progeny. Ang dating kahalili ng Fog Rain Progeny ay si Sword Saint Berting. Huwag mong sabihing minana rin niya ang sword technique ni Sword Saint Berting. Ito ang dahilan. Tutal, si Berting ay walang talo noong panahon niya. Sinasabing noong siya ay isang Eminent Celestial, napatay niya ang isang 8th Tribulation Bodiless Celestial bago siya umakyat sa isang Devata Realm. Maraming ideya ang pumasok sa kanyang isipan sa sandaling ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang nang maisip niya si Sword Saint Berting. Hero, tatapusin ko ang buhay mo ngayon gamit ang pinakamalakas kong atake. Ang boses ni Alvin ang nagpabalik sa katinoan ni Hero. Nakaramdam siya ng kilabot sa kanyang gulugod. Tiningnan niya ang espada na tila nagsalita. Nang aatake na sana si Alvin, mabilis na sumigaw si Hero, sandali lang. Tumigil muli sa paggalaw ang 3 talampakang haba ng espada. Alvin, ikaw ang kahalili ng mga anak ng Fog Rain. Ibig sabihin ba nito ay minana mo ang iyong teknik sa espada mula kay Sword Saint Berting? Ikaw ba ang kahalili niya? Tanong ni Hero pagkatapos niyang huminga ng malalim. Paano kung ako nga? Walang pakialam na umalangaw-ngaw ang boses ni Alvin mula sa 3 talampakang haba ng puting espada. Ang teknik mo sa espada. Ito ba ang nawawalang teknik ni Senior Berting? Tanong muli ni Hero. Dahil mamamatay ka rin naman, walang masama kung sasabihin ko sa iyo na ako ang humalili. Ako nga ang kahalili ni Senior Berting. Namana ko sa kanya ang teknik na ito ng espada. Dahil medyo nirerespeto ni Alvin ang determinasyon ni Hero na sumunod sa kanyang mga prinsipyo, nagpasya siyang ibunyag ang impormasyong ito sa kanya. Kadalasan, hindi niya sasayangin ang napakaraming salita sa isang taong papatayin niya. Gayunpaman, natigilan siya ng agad na sumumpa si Hero ng parusang kidlat na kikilalanin siya bilang kanyang Panginoon sa sandaling matapos siyang magsalita. Matagal bago siya nakabawi. Nalito si Alvin. Hindi ba't matigas talaga ang ulo niya? Hindi ba't mas pinili niyang mamatay kaysa sumuko? Nagkunwari ba siya kanina? Hindi ba't takot siya sa kamatayan? Hindi lang si Alvin ang nalito, kundi maging sina Kelly, Vilma, Brianna, at ang 2 tagasunod ni Hero ay nalito rin. Panginoon ko! Sumumpa talaga siya sa panunumpa ng parusang kidlat at kinilala si Alvin bilang kanyang Panginoon. Nakita ng payat at matipunong mga lalaking nasa katanghaliang gulang ang gulat at kawalan ng paniniwala sa mga mata ng isa't isa nang magpalitan sila ng tingin. Dahil sinusundan nila si Hero, kilalang kilala nila ang ugali nito. Siya ang tipo ng taong mas pinahahalagahan ang kanyang dignidad kaysa sa kanyang pagmamataas. Dahil dito, hindi sila nagulat na pipiliin ng kanilang Panginoon ang kamatayan kaysa kilalanin si Alvin bilang kanyang Panginoon. Gayunpaman, pagkatapos makipag-usap kay Alvin, bigla siyang nagbago ng isip at sumumpa sa panunumpa ng parusang kidlat ng walang pag-aalinlangan. Mas nagulat pa sila kaysa kay Alvin at sa 3 babae nang makita nila ito. Mukhang mali ako tungkol sa iyo. Lumalabas na duwag ka pala. Nawala ang 3 talampakang haba ng puting espada, at lumitaw si Alvin kasunod nito. Tiningnan niya si Hero ng may paghamak. Walang nakakahiya sa pagkilala sa kahalili ni Senior Berting bilang aking Panginoon. Tila hindi alintana ni Hero ang paghamak sa mga mata ni Alvin. Umiling siya at itinuwid ang kanyang likod bago yumuko at sinabing, binabati ni Hero ang Panginoon. Mula noon, nagkaroon si Alvin ng isang tagasunod na isang 4 Tribulation Bodiless Celestial. Salamat po, sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.